Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Martes, 24 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, panukala para gawing holiday ang February 25, inihain na dyan po sa Kamara. Pinaka-red alert para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. China! Posibleng may mga missile daw sa Baho de Masinloc ayon sa Armed Forces of the Philippines. Controversial na vlogger na si Norman Mangusin inaresto sa loob ng isang hotel sa Pasay habang nagbablog. Saka kumakain.
Sarap pa ng subo niya eh. Oo nga Naka-live. Pambira. Kumakain, tapos nagbablog. Habang naka-FB live. Grabe naman. Isinerve yung, yung warrant of arrest. Samantala, mga paserong dadagsa sa PITX sa Holy Week, posibleng pumalos sa 3 milyon. Panukalang batas na mag-aalis sa travel tax lusot na sa committee level ng Kamara. Lalaki raw pong nambubugaw ng mga babae online na aresto sa Laguna. At isang lasing na ama tinaga ang sariling anak. Ano ba naman yan? Na naingayan sa kanyang sound trip sa Bataan. Naingayan lang? Ay, sus apo. Ay, dapat dito tinatawag na tatay or ama eh. Oo. Meron ba namang ama na Diyos Maria Joseph tatagayin ng sariling anak? Oo. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, pinanata ng Malacanang ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa pahayag nito sa International Criminal Court na nanghimasok daw po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ng dating Pangulo. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Clay Castro, mapangahas at isang kalokohan. Akusasyon ni Kaufman na gustong sirain ni Pangulong BBM si Duterte at ang legasiya nito. Ayon po kay Castro, tila si Kaufman ang mayroong cognitive impairment at hindi ang kanyang kliyente. Nakalimutan na niya nito na mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte ihain sa ICC noong pang 2017 kung kailan hindi pa Pangulo si Pangulong BBM. Iginit po ng Malacanang na hindi nakapagpresenta si Kaufman ng malino na depensa para sa alegasyong extrajudicial killings laban kay Duterte na sinasabing nangyari noong alkalde pa lamang ang dating Pangulo. Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang Red Alert status upang paghandaan ay 40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito ay kahit wala naman nakikita matinding banta militar sa kasadong pagtitipon ng iba't ibang grupo sa Metro Manila bukas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, para makapaganda ng deployment ng mga sundalo sakaling kailanganin ang augmentation ng Philippine National Police. Idiniklara Red Alert mula February 21 at inaasa magtatagal depende sa mga kaugnay na kaganapan. Arestado ho ng PNP-CIDG ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Parañaque Regional Trial Court. Inilabas ng korte ang mandamiento de arresto laban kay Mangusin bunsod ng multiple counts ng kasong unjust vexation. Batay sa record ng korte, naharap si Mangusin ng sandamakmak na mga kaso sa paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 na Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Naudlot ang naka-live pa, FB Live, nakasarapan ng pagkain. Sumusubo si Mangusin. Punong-puno ang kutsara ng pagkain eh. Salad pa nga naman niya. Oo nga eh. Sa loob ng isang hotel, nang biglang dumating ang mga ahente ng PNP-CIDG at isinilbi ang arrest warrant sabay off ng kanyang FB Live. Alam siguro kung ano isisilbi. Warrant pala. Ay, susapo. Oo nga eh. Naisilbi yung salad kasi kasunod nun, isinilbi yung arrest warrant. Kabilang din sa kinakarap na usapin ni Mangusin ay ang iligal na pagsusuot ng uniforme ng mga pulis dahilan para gumawa ng kaukulakbang ang National Police Commission laban sa naturang vlogger. Itinakda ng korte ang piyansang 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ni Mangusin. Gayunman, mananatili muna siya sa kustodiya ngayon ng mga otoridad para sa formal na pagharap sa korte. Hinimok ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sina dating Congressman Zaldico, gaming tycoon Atong Ang at iba pang malalaking personalidad na pinaghanap ng batas na sumuko na. Sa ambush interview, sinabi ni Matibag na kung hindi sila susurrender ay gagamitin na ng Bureau ang buong pwersa nito para sila ay maaresto.
Tiniyak ng kilalang Duterte alay na manunungkulan siya batay sa mandato ng NBI, hindi dahil sa personalidad na naglagay sa kanya sa posisyon. Maniniwala ang direktor na kabilang sa mga nagustuhan sa kanya ni Pangulong Marcos sa malinis na track record. Malinaw anya ang utos ng Pangulo na panagutin ng mga kriminal kabilang mga sangkot sa flood control at ilapit pa sa publiko ang Bureau. Natapos na ho ng Philippine Coast Guard ang underwater search sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Matapos ang 27 araw na high-risk diving operations, kabuaang 22 bangkay ang narecover ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group. Ayon po kay Coast Guard District Southwestern Mindanao Commodore Rejard Marfe, napasok ng team ang lahat ng bahagi ng barko kabilang ng engine room at car deck kahit pa balot na ito ng langis at nagbagsak ang mga sasakyan. Sa kasalukuyan na tiling buo ang hull o katawan ng barko, subalit nakatagilid na ito sa kaliwang bahagi naman sa ilalim po ng dagat. Bagaman tapos na ang full search, magpapatuloy pa rin ang operasyon hanggang sa February 26 para naman sa gagawing reswiping o muling pag-inspeksyon sa bawat sulok ng naturang barko. Pasado na sa House Committee on Tourism ang panukalang mag-aalis sa pinapataw na travel tax. Layunin ng House Bill 7443 na mabawasan ang gastos ng mga bumabiyahe sa abroad kasabay ng pagpapalakas ng tourism competitiveness sa bansa. Pero ayon sa chairman ng komite na si Congressman Eleandro Madrona, kailangan pa rin isaalang-alang ang epekto nito sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakikinabang sa travel tax sayang Commission on Higher Education, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at National Commission for Culture and the Arts. Iginit naman ni Madrona na mas mataas ang kikitain ng pamahalaan kapag inalis na ang travel tax kumpara sa magiging lugi ng naturang hakbang. Marihan niyang umabot sa 22 billion pesos ang dagdag na kita, mas mataas sa halos 8 billion pesos na projected losses. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, confirmation hearing ni Duterte sa ICC, tinawag na historic day ni Senadora Risa Hontiveros. Detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Mas. Lakay Raymond. Ang nasimulang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang turing ni Senador Risa Hontiveros matapos simulan ang pagdinig sa ICC na matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK kaugnay ng madugong war on drugs. Sabi ni Hontiveros, historic day ito tungo sa panalangin ng mga biktima ng EJK na makamit ang katarungan dahil finally nakita nilang umabot na ang kaso sa International Tribunal. Masaya ito sa nakitang napakagandang presentation ni Attorney Joel Botoyan sa panig ng prosecution kumpara sa madrama na presentation ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Sabi ni Hontiveros, isang magandang pangitain na nasabay sa ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang confirmation hearing laban kay Duterte. Kaysa siya sa panalangin na magkaroon ng makatotohanan at makatarungan na resulta ang pagdinig. Narito si Senador Risa Hontiveros. Pansin niyo ba, kasabay nung anibersaryo, 40th anibersaryo ng People Power. So wow, di ba? Parang isang bagong yugto, isang bagong muka ng tuloy-tuloy na pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. I'm sure sina Attorney Botoyan know better than me at pinaka-alam ng mga pamilya na ano pa ba yung ipipresenta nila dun sa tribunal? Ano pa ba yung aasahan nila para sa hustisya? Kundi yung karanasan talaga nila. Yung the price they have paid para mag-survive hanggang sa araw na ito at para makarating dun sa Hague na maparinig dun sa mastermind nung suffering nila yung ganitong mga proseso. So it's historic that it has started at this time, umabot sa International Tribunal, and pinagdadasal ko lang talaga ang isang
makatotohanan at makatarungang outcome, lalo na para sa mga pamilya ng EJKs. Nakita ba dito? Ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros na incidentally nagdiriwang ng kanyang 60th birthday araw na ito. Happy birthday. Mula sa Senado, ito si RH Fonte, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, happy birthday ho, Madam Senator Risa 60 Hontiveros. years old na pala si Senator Risa, no? Hindi halata, hindi ba? Wala sa mukha. Wala sa mukha eh. She looks like 40s. Late 40s. Batang-bata pa tingnan, ha? Samantala, bill para gawing regular non-working holiday ang February 25 kada taon, formal nang inihain sa Kamara. Ibalita mo yung Rights number 12, Manang Milky Regonan. Manang Milky. Isang araw bago ang 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution, inihain ang panukalang batas na gawing regular non-working holiday sa buong bansa, ang February 25 bawat taon. Ang bill ay inakda ni Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List at co-author sa mga miyembro ng Liberal Party sa Kamara. Kasama ni De Lima sa filing ng bill, si Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas, isa sa mga organisasyon na makikiisa bukas sa pagtitipon sa EDSA Shrine. Inihain naman ni Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 7911 para pagtibay ng legacy ng 1986 People Power Revolution. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ang petsang February 25, 1986 ay hindi lamang petsa kundi kasaysayan para kilalanin ang mapayapang pag-aalsa na nagtapos sa Marcos dictatorship. Pinuna rin ni Jokno ang inconsistent o pabago-bagong deklarasyon kung non-working holiday ba o hindi at kung special non-working holiday lang na siyang sinusunod sa ngayon. Sabi ni Jokno, kapag naisabatas bukod sa itinuturing na itong regular non-working holiday kada taon, mapapanatili rin ang naturang kasaysayan sa diwa ngayon ng mga kabataan. Ako si Milky Regonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, Pangulong BBM, inilatag daw po ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng ekonomiya sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Nawala si Mislet. Standby Mislet. Samantala naman, China, wala daw pong sige, natawagan natin uli si Mislet Narciso mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaugnay nitong makbang daw po ng Pilipinas sa pagpapalakas ng ekonomiya sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Rapido, hataw, balita. Standby din sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita. Mamaya meron ding update si Edniel Parosa. Ito raw hong China ay walang military base pero maaari daw may missile. Hindi ba Hindi malayo. Nakababahala naman. Alam mo naman ang China. Muntakin mo yung superpower yan. missile sa Sambaho de Masinloc, sa may Sambales. Abay, hindi malayo. Mali yun, ha? Abay, anong gagawin natin action dyan, ha? Mamaya, standby si Edniel Parosa. Ating balikan na report mula sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag daw po makbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng ekonomiya sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Go ahead sa your report, Ms. Let. Ray Romel, nagtitipon ngayon ang mga senior policymaker, global investors at influential media figures sa ginaganap na ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad kung saan nagsisilbing host ang Department of Trade and Industry. Layunin ng pagtitipon na manawagan para sa mas malalim na regional integration, mas mabilis na pagdaling ng pamumuhunan at future-proof Southeast Asia. Sa nasabing forum, ibinahagi ng Pangulo ang mga reforma at ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The Philippine economy, what we have tried to do, of course, is that, in my view,
One of the most important elements of that, well, political stability, of course, is at the very heart of it. But more than that is, we have to change the ways that we do business. Now, we have been talking about the global economy for a very long time now. And certainly, it is very much the case. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Dr. Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. China walang military base pero posibleng may missiles sa Baho de Masinloc ayon yan sa AFP. Standby muna kay Edniel. Meron dito lang, muna tayo kay, meron muna siyang tinututukan na press con partner. Val Gonzales, Bulacan Governor Daniel Fernando, sinita ni DILG Secretary Remulla dahil sa umano'y pang-aabuso sa kalsada. Val Gonzales, balita mo yan, Val. Romel, kinumpirma ngayon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tinawagan niya si Bulacan Governor Daniel Fernando dahil sa insidente sa North Luzon Expressway nung gabi ng Sabado. Ito'y matapos na makarating sa kalihim ang insidente na kumalat sa online na hinarang ang sasakyan ng isa sa presidential son ng convoy ni Governor Fernando. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni Remulla na kahit hindi pa anak ng Pangulo o sino man ang nasasangkot ay obligasyon niyang alamin ang insidente. Dahil dito'y ipinasuko ni Remulla sa Police Regional Office 3 ang lahat ng mga baril na nakapangalan kay Governor Fernando, maging ang tatlong mga sasakyan na pagmamay-ari ng provincial government at ang isa pa na ang registered owner ay ang gobernador. Pero dahil wala naman ani ang nakikitang paglabag si Fernando, kaya't naibalik na rin agad ang mga baril at sasakyan. Narito si Secretary Remulla. Ko lang kung nasa kung ano ang 3 firearms were discovered, one is missing, so hinahanap namin. As far as after that, ang LTO na nag-conduct na investigation, I think lahat ng vehicles ay in-inspect, pero after that wala na akong wala. Ngayong hapon, Romel at Ray ay nakatakdang humarap dito sa LTO Central Office ang kampo ni Governor Fernando para pagtaliwanagin sa insidente. Batay sa show cause order na inilabas ng LTO, hinarang ng kampo ni Fernando ang isang Land Cruiser V5 sa southbound ng NLEX noong gabi ng Sabado. Ayon sa report, ang nakasakay ay isa sa lalaking anak ni Pangulong BBM. Una na itong tinanggi ng Presidential Communications Office sa wala raw ganitong insidente. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala naman sa iba pang report, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita, 3 milyong pasahero daw po sa PITX. Inaasahan daw po na dadagsa sa Semana Santa. Ating alamin ng detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Tinataya na kay Reyna Papalo sa 3 milyong mga pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa darating yan na Semana Santa o Holy Week. Ayon kay PITX Corporate Communication and Government Relations Head Jason Salvador, inisyal pa lamang yung pagtaya at posible pa itong tumaas. Maaari anyang sumipa sa 200,000 yung daily average ng mga mananakay mula 175,000 ngayon. Sabi ni Salvador, kabilang sa mga salik ang dumami nilang biyahe pa norte at yung LRT1 Cavite Extension na nag-uugnay ngayon sa terminal. Sinasamantala rin anya ng mga Pilipino ang Semana Santa para makapagbakasyon sa kani-kanilang lalawigan. Tinatrabaho na ng PITX at ng mga regulatory agency, sabi ng opisyal, ang pag-i-issue ng mga special permit para masiguro na sapat yung mga babiyahe ng mga PUB sa Holy Week. Bukod dito, pinaghahandaan na rin daw nila yung mga yung pagpapaigting sa security measures sa terminal. Pakinggan natin. Week, di ba? Inaasahan natin na sinasamantala rin nila yan dahil mahaba yung bakasyon. Imagine from Holy Thursday hanggang Easter Sunday, no? So,
malaki ang numbers dyan, hindi lamang yung mga taga Metro Manila pumupunta ng probinsya, kundi pati mga probinsya na umuwi ng Metro Manila. Kasi kung mapapansin nyo, pagka Semana Santa, walang traffic sa Metro Manila. Kaya naman yung mga kababayan natin from the provinces, lumuluwas din ng Metro Manila, dito nagbibisita iglesia, dito rin ang buwan bisita. Of course, syempre kasi mas magaan yung traffic. So both of that will contribute to the high number of passengers dito sa atin sa PITX. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaking sangkot sa online bugaw, arestado. 10 kababayan kabilang 4 na menor de edad, masagip sa probinsya ng Laguna. RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel Talakay Ray, matagumpay na nailigtas ng National Bureau of Investigation Regional Office sa Calabarzon ang 10 biktima ng human trafficking, kabilang na ang 4 na minor de edad sa isang entrapment operation sa San Pablo City, lalawigan ng Laguna. Ang nasabing operasyon nagresulta sa pag-aresto sa isang lalaking suspect dahil sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at paglabag sa Special Protection Against Children Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagugat ang crackdown matapos sa pagkatanggap ang NBI Calabarzon ng impormasyon tungkol sa isang individual na gumagamit umano ng Facebook account upang mag-alok ng mga sexual services. Natukoy ng cyber surveillance ang isang Facebook group na nagsisilbi umanong digital storefront para sa mga illegal activity. Napansin ng mga investigador na ginamit umano ng suspect ang platform upang makipag-negosasyon ng mga rate at magbahagi ng mga litrato para makapili ng mga babae. Partikular na kinabahala ng mga otoridad ang nakalagtad na mukha ng mga batang babae. Dahil dito, kumilos ang NBI at isang operatibang nagpapanggap na customer kung saan iniharap ang 10 babae sa halagang 3,000 pesos sa bawat isa. Matapos dito, pinusasan ng lalaking bugaw habang ang 10 biktima, 4 dito na minor de edad ay kinakailangan suportahan at bigyan ng intervention at dinala sa tanggapan ng NBI sa Lipa City, Batangas. Una nang sinabi ng NBI ang matatag na pangakong sultuin, buwagin ang mga network ng trafficking at nakatuon umano sila sa mga kasong may kinalaman sa digital exploitation ng mga bata. Inilalako sa social media ang kahinaan ng mga biktima. Aris 27 na sila ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Samantala naman, Chinese national na aresto po sa Batangas na naman sa Peking Filipino identity. Ano ba ang kanyang pangalan bilang Pinoy? At namin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Ray Romel, presenta ni Immigration Commissioner Joel Anthony Diado ang isang Chinese national na inaresto sa Batangas matapos magpanggap bilang Pilipino. Nakilalang si Siling Guang, 47 anyos, na gumagamit din ng area sa si Neng Yuan at Mike C. At nakakuha umano ng mga peking dokumento tulad ng peking Philippine passport. Naaresto ang suspect sa tulong ng Land Transportation Office at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Sa record ng LTO, nakakuha siya ng lisensya sa pangalang si Neng Yuan habang ang passport ay nakapangalan sa Mike C. Ayon kay Commissioner Diado, na-aresto ang Chinese national sa magitan ng intelligence verification at coordination sa iba't ibang ahensya. Dinilaan niya ang iba pang mga dayuhan na gumagawa ng ganitong illegal na aktibidad na hindi sila makakalusot at mananagot sa batas. Sa kasalukuyan, nasa custody na ng Bureau of Immigration ang suspect habang isa-isa sa ilalim sa deportation proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang kalsada sa Malabon isasara para sa pagdiriwang ng ikatatlong Pinoy Chinese Cultural Festival. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Romel, 2 araw bago ito sa Pangkas na pinagdadot ng Philippine Chinese Cultural Festival sa Malabon.
Bagay na ganun so ngayong araw ang malabot sa mga motorista na maaari maapektuhan ng talo ng trapiko sa mga araw na iyon. Kahit nilabas na guidelines kanina ng PSRTMO, apektado itong nabagi ng Sipor Road sa lungo sa Malabon mula sa kanto ng Sagat-Sagatan Avenue sa Caloocan at ang galing naman ng Nabutas at Paydila na nadaan sa lugar. Upang hindi niya maabala ay dumaan sa mga alternatibong daan o naglagay ng traffic team ng alternatibong daanan ay maaaring dumaan sa kabilang bahagi naman ng Sipor Road sa eastbound dito at pansamantalang gagawin two-way ang super lane. Habang inasahan na ang dami ng taong manood na taon na rin sinasagawa dito sa Luzon, Malabon. Aris 23, Adrian Duhin, nagulat ng PSRH na sa Pilipinas, pura Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:41. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy
ever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Rapido Hataw Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Martes. Ano pa rin po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan, kasama pa rin po natin ng ating partner si Romel Fertes. Ating munang balikan na report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, pinawi ng sinatahang lakas ng Pilipinas ang pangambang baka nakapagtayo na ng military base ng China sa Panatag Shoal o Bao de Masinloc. Kasunod nito ng pahayag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na nakaposisyon na ang missiles ng People's Liberation Army sa mismong bukana ng Luzon. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang namomonitor na konstruksyon sa common fishing ground. Pero aminado si Trinidad na semi-permanent na ang presensya ng Beijing sa inaagaw na teritoryo sa loob na exclusive economic zone ng Maynila. Kung may mataas man naman ang tsansa sa binanggit ng diplomat, malamang ito ay ang missile systems na maaaring ikarga ng mga warships ng PLA. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad. It is safe to assume that warships would be armed with different missiles. So missiles aboard warships could be also the same. That could have been what the good ambassador was referring to. Their presence in our EEZ, their illegal presence, is not only limited to Bao de Masinloc, but even the other features in the West Philippine Sea. They have a semi-permanent presence already in the West Philippine Sea and in Bao de Masinloc. Tiniyak naman ng opisyal na nakapapasok pa rin ang Pilipinas sa Bao de Masinloc at kaya pa nating suportahan ng mga mangingisdang Pinoy. 2012 na magkaroon ng stand-off ang mga barko ng dalawang bansa sa lugar, habang 2016 naman nang may panalo ng Pilipinas ng arbitration case sa sakop pang Panatag Shoal Scarborough na kinilala isang traditional fishing ground. Ako naman si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga opisyal at personnel ng BFP, Bureau of Fire Protection, kinasuhan dahil sa slot for sale scheme at irregularidad sa fire safety inspection. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, ipinagutos na ni Interior and Local Government Secretary John B. Rimulya ang 90 days preventive suspension sa nakaupo pang mga opisyal at personnel ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa multi-bilyong pisong anomalya. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni Kalihim Rimulya na 4 sa mga ito ay dating mga BFP senior officials mula sa Region 8 na sangkot sa slot for sale scheme. Ito ang panghihingi ng 400,000 hanggang 800,000 pesos para sa recruitment ng mga papasok na Fire Officer 1 noong taong 2025. Tinukoy ni Secretary Rimulya ang mga ito na sina dating BFP Region 8 Director, Police Chief o Fire Chief Superintendent Adel de Paz Bautista, Fire Senior Superintendent Joselito Sabandal, Fire Senior Superintendent Randy Mendaros at Superintendent Doroteo Morocco. Narito at pakinggan natin si Kalihim, itong si Secretary John B. Rimulya. 4 na opisyal mula sa BFP, Fire Superintendent hanggang Chief Superintendent ang naharap sa kaso. Lahat sila ay member ng Human Resource Merit Selection and Promotions Board at ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP, 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. Bukod dito, ay 6 na opisyal pa mula sa BFP Region 10 ang formal ding kinasuhan dahil sa irregularidad sa recruitment, kabilang ang pag-aproba ng mga aplikante na walang kinakailangang medical, physical at dental clearances at ang hindi wastong pagpapalabas ng resulta ng pagsusulit. 2 tauhan din ng BFP mula sa Region 4A ang kinasuhan din dahil sa irregularidad sa fire safety inspection. Ang lahat na ito, sabi ni Rimulya, ay bahagi ng ginagawang paglilinis ng Marcos administration sa hanay ng BFP na inilarawan niyang naging kultura ng matinding korupsyon sa loob ng napakahabang panahon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report.
Meron tayong flash report mga kaibigan. 3 naagnas daw po na bangkay ng small-scale miners natagpuan na sa Mankayan, Benguet. Ating naman sa report ni RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy! 3 minerong pirmadong nasawi dahil umano sa gas poisoning sa Nayak Sapid, Mankayan, Benguet. Batay sa report ng pulisya, nakilala ang mga nasawing small-scale miners na sina Melbel Belandres Wakangan, 24 ng Palatong Tabio, Mankayan, Benguet. Sa Tornino Roy Pagaspas, 24 ng Upper Crystal Cave, Bacacang, Baga City. At John Mar Dalmas sa Palitogen, 22 ng Upper Crystal Cave, Bacacang, Central, Baga City. Nakatanggap ng tawag ang mga personnel ng Mankayan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa mga natagpuang miyembro ng isang small-scale mining group na nag-ooperate sa Sapid, Mankayan. Ayon kay Mariel Tautau Ayong, may-ari ng small-scale mining operation, ng 3 miyembro ay hindi na nakita noong pang Pebrero 20, araw ng Biyernes hanggang kahapon Pebrero 23. Kaya nagtungo si Ginoong Ayong ng kahapon na tanghali sa loob ng mining tunnel at doon natagpuan ang naagnas na bangkay ng mga biktima. Inexamine ni Dr. Fabiola Gabriel, Municipal Health Officer ng Mankayan Rural Health Unit ang mga bangkay at idineklara ng sanhi ng pagkasawi ng 3 minero ay asphyxia secondary to inhaling of an unknown gas. Ang 13 ay nasa multipurpose hall pa lang ng Nayak sa Mankayan, Benguet at kinaantabayanan ang pagdating ng kanilang mga kapamilya. Ito si Romy Gonzales, size 41, para una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatiwangwang na ginagawang kalsada sa Malabang, Lanao del Sur, inireklamo dahil sa nagiging sanhi na ito ng aksidente. RH number 19, June, Dimakutak. Lakay Romel, Lakay Ray, nagpapasaklulo na sa otoridad ang mga residente ng Barangay Dimaro at Barangay Mable, Malabang, Lanao del Sur. Isa nakatiwangwang na road project sa bahagi ng kanilang barangays na matapos simulan ay pinabayaan na lang sa mahabang panahon. Ayon concerned residents, marami nang nadisgrasya sa bahagi ito ng National Highway, lalo na sa gabi. Nabatid na ayos na ang kondisyon ng naturang kalsada noon at nagtaka na lamang umano ang mga residente na sirain ito at hinayaang nakatiwangwang. Ang contractor ng naturang road rehabilitation ay ang Renren Trading and Construction Services o itong RTCS. Natawagan pusin nyo itong simulang proyekto. Dulot na ito ng maraming naitalang disgrasya ng mga motorista at pedestrian. Ang concern ng mga residente, sana'y hinayaan na lamang ang dating concrete highway dahil maayos pa man umano ito kaysa binakbak daw nila at hinayaan sa matagal ng panahon. Since ito ay sakop ng Barm Region, hangad ng residente na makarating ang hinaing nilang ito kay Minister Abdul Rauf Kakwa at kay MPW Barm Minister Ed Guerra. Bago lamang mga lakay ay tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-collapse na National Highway sa bahagi naman ng Lake Cebu, South Cotabato. Mula sa mainit-init na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, lasing na tatay, binugbog at pinagtataga. Ano ba naman yan? Ang sariling anak na ingayan sa kanyang sound trip sa Bataan. Kung saan naman kaya yung pinagtatagang anak, ano ha? Ating alamin sa report ni RH37, Danny Camilang. Danny. Naharap ngayon sa kasong patangkang parasite ang isang ama matapos na itulak sa hagdan ang kanyang anak na babae. Hilain ang buhok, iuntog ang ulo sa pader at tagain na naganap ito alas 2 ng hapon sa Barangay Layak, Dinalupiang, Bataan. Kinilala ang suspect sa edad na 61 anyos, walang hanap buhay at residente ng nasabing barangay. Ang biktima ay ang kanyang anak na babae, edad 25 anyos. Batay sa salaysay ng biktima, pinakiusapan niya ang kanyang amang nooy nakainom at nagpapatugtog ng malakas ang volume. Sa halip na galit umano ang suspect at itinulak ang biktima sa hagdan. Hinila sa buhok at ilang ulit na iniuntog ang ulo sa pader, bukod pa sa pananapak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lalo pang nagalit ang suspect ng depensa ng biktima ang sarili at ihagis ang speaker. Kumuha umano ang suspect ng itak
at tinangkad tagay na ulo ng biktima. Diyos mio naman. Nasalag ito ng biktima gamit ang kamay na nagresulta sa malaking hiwa o sugat sa kamay. Kaagad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa lugar at inaresto ang suspect. Dinala ang biktima sa pagamutan para sa kaukulang lunas habang nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong tangkang parasite. Dani Kubilang, RS37, Disa Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi ni Teresita at yan sa Siraulo pala. Hindi ho Siraulo, Aling Teresita. Grabe yan. Demonyo. Oo. Demonyo ho yung tatay. Diyos mio naman. No? Kaya yung mga ganyan, galit na galit si General Bernie Banak, yung number 2 man ng PNP sa mga ganyan. Saka si Sir Els Bartolome. Naku naman. Grabe naman. Oh. General Banak, sir. Good afternoon. Metro Manila ngayon. Samantala, sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Bullas. Kyle! Lakay Ray Romel, sinuyod ng mga tauhan ng MMDA STAG ang ilang kalsada ng Mandaluyong, Quezon City at San Juan. Kabilang dito ang Timog Avenue, Thomas Morato Avenue, and Domingo at Blumentritt. Sa nasabing operasyon, 17 ang nahuli sa pamamagitan ng physical apprehension, 66 naman sa non-contact apprehension, at mayroon namang 2 sasakyang in-impound ng mga otoridad. Samantala, sa pool naman ng water interruption ang ilang bahagi ng Barangay Rosario sa Pasig City. Dahil ito sa gagawing maintenance activity ng Manila Water sa Amang Rodriguez Corner West Bank Road. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Kyle. Thank you, Don. Sa buong pesa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.